Magandang araw sa inyong lahat mga ka-farmers. Kumusta po kayo? At ngayon pag-usapan natin at isi-share ko sa inyo kung paano yung pagtanim natin itong mga makabagong paraan sa pagtatanim ng kamote or sweet potato mga ka-farmers, mga kaibigan. So ngayon, yung dating pagtatanim natin, nung traditional na pagtatanim, ganito po kami magtanim. Ito yung namana namin sa kaming mga ninono. Ganito po sila magtanim mga kaibigan. So tatlo or dalawa. So ganito. Tapos itanim nila dito sa ganito Tapos dito na naman, medyo malayo mga kaibigan, mga ka-farmers, itong pagtatanim nito. At ang disadvantage nito mga kaibigan, medyo hindi po maraming ang tawag nito, itong laman, itong kamuti natin. Dahil medyo malayo kasi ganito yung ating traditional na pagtatanim ng kamuti. So medyo malayo siya mga kaibigan, mga ka-farmers. At yung at yung laman ng kamote dito lang at saka dito. Whereas sa makabagong paraan mga ka-farmers, mga kaibigan, at inituro sa atin ng LGU, ng ating Agriculture Department. So ganito na po yung pamaraan mga kaibigan sa pagtanim ng kamote. At mas maraming laman itong tinatanim natin na kamote. So ganito mga ka-farmers, mga kaibigan, tuturo ko sa inyo, share ko sa inyo para alam nyo din. At saka itong talbos na ito ay hindi po ito ordinaryong talbos mga kaibigan, dahil binigay po sa atin ito ng Department of Agriculture sa ating kaibigan, at saka nakapagsimilya na po sila ng marami at doon tayo nanghingi mga ka-farmers. At ito yung land preparation natin at dito natin ito itatanim. So base sa survey ng dating nagtanim nito, sa bawat puno mga ka-farmers ay umaabot ng 1 hanggang 2 kilo per puno ng laman ng kamuti sa bawat puno mga ka-farmers. Kung tutuusin, kung makapagtanim tayo ng 100 na puno ng kamuting ito, so nasa 100 kilos din yung ma-harvest natin. So tingnan natin mga ka-farmers kung totoo ba. At ito na yung pamaraan na kanilang ginagamit. So ituturo ko sa inyo pinakabagong pamaraan kung paano nila tinanim yung kanilang talbos ng kamuti. So ito, tingnan nyo. So ito yung isa lang mga ka-farmers ilagay. Tapos ganito, tapos ganyan. So yan, kita nyo. Tapos ito na naman, ganito, tapos ganyan. So makikita nyo mga ka-farmers, isa lang yung stem niya. Tapos dito natin, so pagdating yung panahon, pag ito ay nagbibigay na ng laman ng unod. So unod dito sa amin, hindi iwan ko sa Tagalog kung ano itong unod na ito, yung tawag nito. Hindi naman ito matawag na bunga kasi nasa ilaliman. So bawat puno nito ay mayroong laman. So ibig sabihin nito, mula dito hanggang doon, so mayroon talagang laman itong kamuti natin. So ang kamuti na din ito, itong talbos na ito, itong similyang ito, ay hindi na po kailangan natin na maghintay doon pa sa mga stem niya doon sa taas. Itong tinatawag namin na doon sa katay yung tawag namin dito sa Cebuano. So hindi na tayo maghintay ng mga laman pa doon, mga laman pa doon, dahil itong kamuting ito ay dinidesign talaga na sa puno lang talaga magbigay ng laman kamuti. So yan mga ka-farmers, dito lang po tayo. Maraming salamat sa panonood sa video na ito. Sana nakakatulong po ako sa inyo. So dahil ito ay galing pa talaga ito sa amin sa Saliti, sa Bisca. Galing pa talaga ito sa factory, sa laboratory, na mga bagong labas ng mga special na mga kamote na gawing gawing ice cream. Ginagawang ice cream po ito dito sa amin. So maraming salamat mga ka-farmers, at shalom at more power, at sana po ay nakakatulong itong video sa inyo. Shalom po, maraming salamat.